Sa labas ng kumikislap na restoran, isang dukhang lalaki ang nakatayo, nanginginig, bulsa ay walang laman, dangal ay durog, habang ang lungsod ay dumaraan na walang awa. Sa loob, halakhakan at mga chandelier ang kumikislap. Ngunit sa pintuan, ang gutom ay kumapit sa kanya na parang aninong ayaw lumisan. Isang batang itim na waitress ang nakapansin, lumambot ang kanyang mga mata nang makita ang sakit na nakasulat sa pagod na mukha. Binalewala ang mga patakaran, lumabas siya dala ang mainit na plato, nag-alok ng pagkain kung saan katahimikan lang ang ibinigay ng mundo. Nanginig ang kanyang mga kamay habang tinanggap ito, kahihiyan ang naglalagablab, ngunit pasasalamat ang pumilit sa luha na pilit niyang tinatago. Sa pagitan ng tahimik na kagat, bumulong siya ng pangako, kalahating pag-asa, kalahating kawalan. Pakakasalan kita kapag ako'y mayaman. Ngumiti siya ng banayad, hindi nanunuya, hindi rin lubos na naniniwala, ngunit iginagalang ang dangal sa likod ng basag na mga salita. Nang gabing iyon, muling nakalimutan siya ng lungsod, ngunit ang kabutihan ng babae ay nag-ukit ng alaala na hindi mabubura ng oras o kahirapan. Lumakad siyang busog ang tiyan, ngunit mas mabigat ang puso, dala ang pangakong sinabing imposibleng tuparin. Bumuhos ang ulan na tila nagtatak ng tahimik na kasunduan, isinilang mula sa gutom, kabutihan, at pangarap na tila hangal. Bumalik siya sa loob, hindi alam na ang munting gawaing iyon ang magiging simula ng pagbabagong nakatakda. At sa dilim, nagpasya ang dukhang lalaki na ang gabing iyon ay hindi magtatakda ng kanyang wakas, kundi ng kanyang simula. Lumipas ang mga araw tungo sa buwan habang siya ay nagpalipat-lipat sa mga silungan at lansangan, paulit-ulit na binabalikan ang kabutihan ng babae tuwing ang gutom ay nagbabanta sa kanyang pag-asa. Bawat pansamantalang trabaho ay tila panandalian. Ngunit nagtrabaho siya ng walang humpay, pinapatakbo ng pangakong mas malakas kaysa sa pagdududa. Malamig ang mga gabi, ngunit mas mainit ang kanyang paninindigan, paalala na isang plato ng pagkain ang nagbago ng kanyang direksyon magpakailanman. Nag-aral siya sa ilalim ng mahihinang ilaw, natututo mula sa mga piraso ng libro. Naniniwala siyang ang paglago lamang ang daan palabas sa kahihiyan. Madalas dumating ang kabiguan, ibinabagsak siya ng malakas. Ngunit mas masakit ang sumuko kaysa sa sakit. Kaya bumabangon siya sa bawat pagkakataon. Ang mukha ng babae ay naging tahimik na kumpas. Hindi pa pag-ibig, ngunit patunay na may isang katauhan pa rin kapag ang buhay ay malupit. Lumipas ang mga taon, magaspang at walang awa, hinubog ang kanyang mga kamay ng peklat at ang kanyang isip ng disiplina at ambisyon. Unti-unting lumitaw ang mga oportunidad, maliit sa simula, ngunit lumaki habang ang kanyang gutom ay naging matalim na pokus at kasanayan. Sumunod ang pera sa pagsisikap, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, bawat hakbang ay nag-aangat sa kanya mula sa lalaking nakatayo sa pintuan. Dumating ang tagumpay, mabigat at hindi maikakaila, ngunit nanatiling nakatali ang kanyang puso sa utang ng kabutihan. Isang gabi, mayaman na siya, naalala ang pangakong binitiwan sa kahinaan, at nagpa siya na panahon ng bumalik. Nakadamit ng kumpiyansa, naglakad siya pabalik sa nakaraan, hindi tiyak kung maaalala pa ng babae ang salita ng isang dukha. Ang restoran ay kumikislap pa rin sa parehong liwanag, ngunit mas matayog na siyang nakatayo ngayon, nagbabanggaan ang mga alaala sa kanyang makintab na sapatos. Sa salamin, nakita niyang muli ang babae, mas matanda, marangal, kumikilos ng mailakas na hinubog ng mga taon ng serbisyo. Tumibok ang kanyang puso ng mas malakas kaysa sa trapiko, takot na baka walang saysay ang tagumpay kung nakalimutan na ng babae ang gabing iyon. Tahimik siyang pumasok, hindi agad napansin, dala ang yaman sa labas, ngunit kababa ang loob na hinubog ng mga gabing hindi nakikita. Lumapit ang babae sa kanyang mesa ng propesyonal, nag-alok ng ngiti na pamilyar, ngunit malayo, na tila ang oras ay nakatayo sa pagitan nila. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang iglap, kumikislap ang kalituhan habang ang pagkilala ay pilit na bumabalik mula sa mga taon ng pagkakahiwalay. Mahinahon siyang nagsalita, inalala ang pagkain, ang ulan, ang pangakong binitiwan nang wala siyang dala kundi pag-asa. Nanigas ang mga kamay ng babae, bumalik ang alaala, napagtanto na ang lalaking nasa harap niya ay siya ring pinakain niya noon. Namuo ang luha habang hinahanap ang kanyang mukha, nagulat na ang buhay ay muling isinulat ang kanyang kapalaran ng lubos. Nawala sa katahimikan ang mga diners habang ang kanilang nakaraan ay pumuno sa espasyo, mas malakas kaysa sa tunog ng baso at musika. Inabot niya ang kanyang bulsa, hindi para sa pera,
kundi para sa tapang na harapin ang tunay na kahulugan ng kanyang pangako. Sa sandaling iyon, huminto ang tadhana, naghihintay kung ang kabutihang ibinigay ay babalik bilang kabuuan. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga lansangan, ang mga gabi, ang mga kabiguan, at kung paanong ang kabutihan ng babae ang naging gasolina ng bawat pag-angat. Tahimik siyang nakinig, emosyon ang dumaan sa kanyang mukha, napagtanto na ang isang maliit na pagpili ay umalingaw sa buong buhay. Inamin niyang hungkag ang yaman hanggang sa sandaling iyon, nakatayo sa harap ng babaeng nakakita sa kanya nang siya ay walang halaga. Bumuhos ang mga paghingi ng tawad para sa pangakong binitiwan sa gutom, takot na baka tunog hangal na ito sa ilalim ng kristal na ilaw. Nagulat siya nang tumawa ng mahina, sinabing, ang pag-asang sinabing tapat ay hindi kailanman hangal, kundi maling naunawaan ng panahon. Inilapag niya ang kanyang card sa mesa, hindi para magyabang, kundi upang ipakita na bumalik siya, hindi bilang multo. Pinanood sila ng mga kasamahan, naguguluhan habang luha at ngiti ay naghalo, hindi alam na nasasaksihan nila ang pag-usad ng tadhana. Inamin ng babae na mahirap din ang kanyang buhay, kabutihan na madalas ay hindi nababayaran. Ngunit hindi niya pinagsisihan ang pagpapakain sa kanya. Inanyayahan niya itong maghapunan, hindi bilang milyonaryo, kundi bilang lalaking hinubog ng kanyang malasakit. Nag-alinlangan siya, tinimbang ang nakaraan laban sa kasalukuyan, nakaramdam ng takot, ngunit naramdaman din ang isang bagay na totoo at bihira. Sa labas, muling bumuhos ang ulan, ginagaya ang gabing nagtagpo sila, na tila ang oras mismo ay humihinto. At sa pagitan nila ay nakatayo ang tanong na mas malaki kaysa sa pera, nagtatanong kung ang mga pangako ba ay tunay na makakaligtas sa mga taon. Sa huli, pumayag siyang maghapunan, kalmado ang boses, ngunit mabilis ang tibok ng puso. Hindi tiyak kung ang tadhana ay nag-ilom ng sugat o muling binuksan ang lumang peklat, nagsalita sila ng dahan-dahan sa pamamagitan ng mga alaala, ibinahagi ang mga taon ng sakit at paglago. Napagtanto na pareho silang nakaligtas sa unos ng walang sandigan. Inamin ng lalaki, pinatay ng yaman ang gutom, ngunit hindi kailanman ang kalungkutan, ipinaliwanag kung paanong ang katahimikan sa tagumpay ay mas malamig kaysa sa kahirapan. Ibinahagi ng babae ang mga pangarap na hindi natupad at mga sakripisyo. Kung paanong ang kabutihan ay madalas humihingi ng lakas habang kaunti lang ang naibabalik na ginhawa. Sa mesa, nawala ang pera, iniwan ang dalawang kaluluwa na kinilala ang tibay na hinubog ng pakikibaka, pagtityaga, at tahimik na pag-asa. Inamin ng lalaki na mas nakakatakot ang pagtanggi kaysa sa gutom. Sa labas, muling bumulong ang ulan, ginagaya ang gabing ipinanganak ang pag-asa sa pagitan ng mga estranghero at sa pagkain na ibinahagi. Wala siyang hiningi mula sa kanya, tanging katotohanan lamang ang inialo, naniniwalang ang pag-ibig ay nabubuhay sa katapatan, hindi sa presyon o pagpapakita. Maingat niyang sinuri ang kanyang mga mata, hinahanap ang basag na lalaking minsang nakatayo, nanginginig sa kanyang pintuan. Sa kanyang titig, natagpuan pa rin niya ito, mas matalino na ngayon, may mga peklat, ngunit ginagabayan ng kababaang loob at pasasalamat. Naintindihan niya na may mga pangako na kailangang maghintay ng mga taon upang subukin ng panahon, hindi mabura ng distansya o takot. Humaba ang katahimikan sa pagitan nila habang ang emosyon ay unti-unting humupa, parehong napagtanto na ang pagkikita nilang ito ay hindi aksidente, kundi sagot na naantala. Ipinaliwanag niya, itinuro ng tagumpay ang disiplina at sakripisyo. Ngunit ang habag na natutunan mula sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa bawat kasunduan. Inamin ng babae na marupok na ang tiwala, hinubog ng mga taong siya ay hindi pinapansin. Sa kabila ng pagbibigay ng kabutihan ng malaya, nakinig siya ng walang pagputol, naunawa ang yaman ay hindi makakapagmadali ng paghilom o makakapag-alis ng mga sugat na iniwan ng paghihintay. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagtitiyaga sa kanya, hindi ang desperasyon. Isang lalaking hinubog ng panahon at pagsisikap. Wala siyang ipinangakong ingrande ngayong gabi, tanging pagkakapare-pareho, alam na ang tunay na pag-ibig ay dahan-dahang tumutubo, hindi sa mga dramatikong pagbabalik. Bahagyang lumambot ang kanyang pusong nagtatanggol, naramdaman ang sinseridad na hindi kailanman kayang gayahin o bilhin ng pera. Sa paligid nila, muling umingay ang restoran, walang kamalay-malay. Dalawang buhay ang tahimik na nakasandal sa marupok na pag-asa. Tinanong niya kung bakit siya bumalik matapos ang lahat ng taon, takot na baka alaala lamang siya na tinupad. Tapat siyang sumagot, sinabing pasasalamat ang nagbalik sa kanya,
Ngunit respeto ang nagpapanatili sa kanyang mapagpakumbabang pagtayo sa harap niya. Namuo ang luha habang napagtanto niyang hindi siya bumalik upang angkinin siya, kundi upang parangalan ang kanyang kabutihan. At sa katotohanan iyon, isang bagong simula ang huminga ng marahan, hindi na nakatali sa gutom o takot. Lumipas ang mga araw matapos ang hapunang iyon, at natagpuan niyang iniisip siya, hindi bilang mayaman, kundi bilang lalaking nakakaalala. Iginagalang niya ang kanyang espasyo, tumatawag ng marahan, pinapatunayang ang pagtityaga ay hindi estratehiya, kundi halagang nakamit sa hirap. Sumunod ang maliliit na pagkikita, simpleng paglalakad at kape, kung saan ang halakhak ay pumalit sa takot at ang katahimikan ay muling naging ligtas. Pinagmasdan niya kung paano niya tratuhin ang iba, napansin na nanatili ang kababaang loob sa kabila ng yaman, hindi nagbago mula sa gabing siya'y gutom. Dahan-dahang muling nabuo ang tiwala, pader na itinayo mula sa mga gawaing nagpapatunay sa mga salitang binigkas ng banayad, ngunit tuloy-tuloy. Hindi niya minadali ang pag-ibig, naunawaang ang nakaraan ng babae ay nangangailangan ng pag-aalaga, hindi ng presyong nakabalatayo bilang debosyon. Maingat niyang ibinahagi ang kanyang mundo, hinayaang makita niya ang mga peklat na iniwan ng buhay kung saan ang kabutihan ay bihirang suklian. Nakinig siya ng malalim, hindi nag-aayos, kundi nananatiling naroroon, pinapatunayang mas mahalaga ang respeto kaysa sa mga solusyon. Napansin ng mga kaibigan ang pagbabalik ng kanyang ngiti, mas magaan na ngayon, hindi na binibigatan ng mga pagdududang dala niya sa loob ng maraming taon. Isang gabi, tinanong niya kung naniniwala pa rin siya sa pangakong binitiwan noon, sa ilalim ng ulan at gutom. Ngumiti siya, sinabing, mas tumitibay ang mga pangako kapag sinusubok ng panahon, pakikibaka, at tapang na bumalik. At napagtanto niya na ang pag-ibig ay dumating ng tahimik, hindi bilang pagliligtas, kundi bilang pakikipag-ugnayan na isinilang mula sa pagtitiyaga. Isang gabi, sa ilalim ng malambot na ilaw ng lungsod, huminto siya sa paglalakad, matatag ang tinig, alam na ang sandaling ito ay nararapat sa katapatan. Nagsalita siya tungkol sa pag-ibig na natutunan sa pagkawala, sinabing ang kabutihan ng babae ang nagturo sa kanya kung ano ang hindi dapat palitan ng tagumpay. Tahimik siyang nakinig, mabilis ang tibok ng puso, alam na ito ay hindi engkantadong kwento, kundi isang pagpiling hinubog ng panahon. Banayad niyang inulit ang pangako, hindi bilang dukhang nangangarap, kundi bilang isang taong nakakaunawa ng pananagutan. Sinabi niyang walang halaga ang yaman kung hindi ibinabahagi sa isang taong nakakita ng kanyang halaga bago dumating ang tagumpay. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang napagtanto niyang bumalik siya, hindi upang ipakita ang kayamanan, kundi upang tuparin ang respeto. Inamin niyang naninirahan pa rin ang takot sa loob niya. Ngunit ang tiwala ay lumakas na sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagkakapare-pareho. Naglaho ang lungsod sa paligid nila habang ang mga taon ng paghihintay ay sumikip tungo sa isang marupok na desisyon. Tinanong niya kung mananatili siya, kahit muling maging mahirap ang buhay, alisin ang ginhawa at palakpak. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, sinabing, ang pag-ibig na itinayo sa kabutihan ay nabubuhay sa kahirapan, yaman at bawat unos. Inabot ng babae ang kanyang kamay, bahagyang nanginginig, tinanggap ang hinaharap na hindi na tinutukoy ng pagdududa. At sa ilalim ng parehong langit na minsang nakasaksi sa gutom, natagpuan ng pag-asa ang kanyang pangmatagalang tahanan.